Hi, magandang araw! Ito nga pala yung araw na wala si Kuya Russell at wala tayong asawa for today. Umuwi kasi siya ng Quezon para makiramay kay Ate Joy at Papa Rex. Pero syempre kahit wala tayong asawa for today, kailangan nating maghanap buhay. Mabuti na lang at nandito nga ang mga anak ko at maaasahan ko na tumulong sa amin. Nagkataon pa na maraming orders for today. Nagkasabay-sabay nga yung bazaar at saka yung mga tindahan na umu-order sa amin. Maraming repakin at talagang inabot na nga kami nito ng literal na gabi dahil panggabi nga yung deliver ng bazaar namin. Nakakatuwa lang dahil bago nga maggabi, halos alas 5 o alas 4, dumating na nga si Kuya Russell. Ito nga yung nakakatuwa sa maghapon naming trabaho, may reward. Ito nga pala yung daing na binabalot namin at sinusupply. Balot nga kami ng daing habang hinihintay namin yung naluto na galunggong. Kailangan kasi namin maunang mabalot to dahil i-deliver to dun sa tindahan na malapit sa amin. Yung araw nga ang lahat ay may order. Lahat ng sinusupplyan namin ay may order na daing. Kahit wala nga si Papa Russell dito ay tuloy pa rin ang aming hanap buhay. Habang nagre-repack nga ako dito ng daing ay tinutulungan naman ako ni Isben. Nandiyan din nga si Kuya Ater. Mga anak ko sila na malalaki na. Tatlo nga pala ang mga anak ko, isang 20 years old, isang 15 years old, at isang 8 years old. Nakakatulong ko na sila dito sa aming family business. Yes, literal na family business dahil talagang kaming pamilya ang gumagawa dito. Dati, ayaw ni Kuya Russell nga pinatutulong tong mga bata at kaming dalawa lang ang gumagawa ng lahat ng trabaho dito. Pero pinipilit ko siya na humingi ng tulong dito sa mga anak niya dahil sabi ko'y malalaki na tong mga to. Matagal-tagal din bago ko siya nakumbinse na humingi ng tulong nga sa mga bata. Kwatiwiran niya hindi naman daw responsibilidad ng mga bata. Ang sabi ko naman ay oo naman, pero 'di ba maganda na maaga pa lang nakikita na nila yung sitwasyon ng buhay namin. Madalas kasi nakikita na lang nila kung anong nabibigay namin, pero hindi nila naiintindihan kung paano namin yun nakuha at paano namin naibigay sa kanila. Yung mga pagod at hirap bago yun naibigay. Ito nga yung mga aral na hindi naman natututunan sa loob ng eskwelahan. Mga aral na makukuha lang sa tunay na buhay. Mga aral na makukuha at mauunawaan mo lang kung mai-experience. Ito sa family business namin lahat kami ay may ambag. Dapat kami ay may alam. Dahil nga matagal na naming na-train tong mga bata. Ngayon na wala nga si Kuya Russell, wala ang aming tatay. Alam na namin paano kumilos at automatic na nga kami. Hindi ko na kailangang ituro pa sa kanila yung mga dapat nilang gawin dahil alam na nga nila ito. Nung mga oras na to kinakausap ko nga si Isben. Sabi ko sa kanya gusto ko nang magpahinga yung kamay ko dahil sobrang sakit na dahil nag-boneless pa ako kanina. Nakakapagod din kasi ang pagbibiak ng bangus, lalo na yung sa bandang ulot, perasado nga. Pinagbigyan niya naman ako at sabi niya magpahinga nga daw ako pagkatapos ko lang balutin itong mga nasa harapan ko. Siya na lang daw ang magre-repack nitong mga daing at ang kuya naman niya ang mag-aasikaso ng mga galunggong. Syempre tutulungan niya rin yan pagkatapos niya mag-repack dito sa daing. At dahil nga alam na nila ang mga kalakaran at gawain dahil naituro na nga namin ito, ay nakapagpahinga pa ako ng mga ilang minuto. Pero hindi rin naman ako mapapakali kaya naman nilabas ko pa rin sila tinignan sa ginagawa nila at ginaid na. Medyo oras na rin kasi ng pagdi-deliver. Paglabas ko nga inabutan ko nga si Isben na tumutulong na dito kay kuya niya. Noong hindi pa nga sila tumutulong sa amin, kami ang nakatoka talaga sa pagbabalot simula umaga. At napapagod talaga kami ng sobra. Kaya naman talagang nagpapasalamat kami at tinutulungan nga kami nitong mga anak namin. Naigaya ko na nga itong mga for delivery at mamaya lang i-deliver na ni Isben.